Kung nagbabalak kang magtrabaho dito sa Czech Republic at curious ka kung magkano ang gastusin ng isang OFW dito, pag-uusapan natin ang totoong cost of living mula sa renta, pagkain, transportation hanggang sa savings para alam mo kung realistic ba ang sahod kumpara sa gastos. Hi kabayan, this is Nico, isang Prague-based OFW. Kung gusto mo ng mga direct to the point na real life content about living in Czech Republic, welcome ka sa channel na to. Unahin natin ang pinakamalaking gastos which is rent or accommodation. Sa Prague, medyo mataas ang renta kumpara sa ibang cities sa Czech. Kung shared room, ito ay 7,000 to 12,000 crowns per month. Kapag studio type naman, ito ay 14,000 to 20,000 crowns per month. Kapag one bedroom apartment naman ay umaabot ito ng 18,000 to 28,000 crowns. Kapag outside Prague, mas mura ng 20% to 40%. Kasama na dito ang utilities pero kung hiwalay, umaabot ito ng 2,000 to 4,000 crowns per month. Ang tip ko bilang isang OFW, kung bago ka pa lang, mas okay na magsimula sa shared room para mababa ang gastos habang nag-a-adjust ka pa. Ngayon, punta naman tayo sa pagkain at groceries. Kung marunong kang magluto, mas malaking tipid. Ito ang mga sample prices ng mga bilihin dito. Chicken breast, 120 to 160 crowns per kilo. Kung kanin, 50 to 70 crowns per kilo. Sa itlog naman, 60 to 80 crowns per dozen. Sa tinapay, 20 to 40 crowns. At ang Filipino products naman, mas mahal ng 2 to 3 times ang presyo. Bumababa pa ang price ng mga bilihin dito ng 10% to 15% kapag na-timingan mo ang mga nakasale. Kung mahilig ka naman kumain sa labas, ito naman ang mga prices. Fast food meal, 150 to 200 crowns. Restaurant meal, 180 to 300 crowns. Asian restaurants, 250 to 350 crowns. Pero again, ang biggest tipid talaga kapag nagluluto ka sa bahay. Next, isa sa pinakamagandang bagay dito sa Czech ay ang public transport dahil mabilis, malinis at reliable. Ito naman ang presyo ng pamasahe. Kung monthly pass na nasa Prague, ito ay 550 crowns. Pag single ticket naman sa mga tram and buses, ito ay 30 to 40 crowns. Kapag nag-book ka naman ng taxi or Bolt, ito ay 120 to 200 crowns for short trips. Pero kung nagtatrabaho ka sa mga factory outside Prague, kadalasan may company shuttle ito at transport allowance. Ito naman ang other monthly expenses. Kung kumuha ka ng internet plan sa phone mo, ito ay aabot ng 300 to 600 crowns per month. Kapag bibili ka naman ng damit, ito ay umaabot ng 300 to 1,000 crowns per item. Sa winter expenses naman, kung bibili ka ng mga jackets, gloves, or anything na panlamig, mas mataas ang presyo nito sa colder months. At syempre, hindi mawawala ang remittance lalo na kung meron kang pamilya sa Pilipinas. Kung magpapadala ka ng 1,000 crowns, umaabot ito ng 25 to 60 crowns depende sa remittance app na gamit mo. Ngayon, tignan na natin ang total monthly cost. Kung solo ka at nakatira sa shared room, ito ang average monthly cost. Sa rent or accommodation, 8,000 to 12,000 crowns. Sa pagkain naman, 3,000 to 5,000 crowns. Sa transportation, 550 crowns. Sa phone at internet plan naman, ito ay 1,000 to 2,000 crowns. So in total, umaabot ito ng 12,000 to 19,000 per month. So ang tanong, worth it nga ba para sa isang OFW ang magtrabaho dito sa Czech Republic? Depende yan sa sahod mo at lifestyle. Pero para sa karamihan ng OFWs, ang Czech Republic ay magandang starting point. Una-una, stable ang trabaho, safe ang environment, maganda ang benefits, at may chance na mag-grow financially kung marunong ka mag-budget. Kung gusto mo pa ng mga real life content tungkol sa buhay OFW dito sa Czech Republic, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood. Ingat palagi kabayan.